Mag-deactivate na kami ng eSIM. Si Daddy naka-activate na siya kanina. Dito kami sa level 1 sa baba. Doon sa door 5 nakalagay e-hailing. May verification lang ng account. Tapos, ayan na, looking for a ride. May mga sasakyan ang maliliit. Ito, nabook namin maliit. Nandito na kami sa hotel namin. Easy Hotel. So, mag-room tour tayo ng mabilisan. Since maliit lang naman din yung so, ito yung pinaka-door. Yung lock na is yung keycard. Merong salamin dyan sa tapat. Tapos, merong table. Tapos, ito na yung kama. Hi everyone! Andito na kami sa airport. And si Daddy, nag-withdraw lang muna kasi magka-cash kami. Mag-bubayad kami ng travel tax. Wala kaming... Yes. Yes. So, ayun, wala kaming cash. And may nabasa kasi kaming advisory na pag credit card, yung ibabayad sa travel tax, parang may ano na, may charge. Last time kasi, nung nag-Taiwan kami, nakapag-card kami. So, ngayon, hindi ko lang alam kung accurate or legit yung nakita kong post sa online. Kasi dito parang wala naman. Pero para sure, sabi ko kay Daddy, mag-withdraw na lang din siya para if ever nasa pila na kami tapos hindi pwede yung card, may cash kami kasi wala kaming cash na dala. Ayan, nagbabayad na si Daddy dito sa travel tax counter and wala namang pila. Si Daddy na nga agad yung next. Pinatanong ko kay Daddy kung nag-accept sila ng credit card and kung may extra charge. Sabi wala naman daw. So, ayun, sabi ko, card na lang, credit card na lang ipambayad niya. Ayan, nakabayad na kami ng travel tax. Ang total is 4,050 pesos kasi yung bata merong discount. Ayan, merong nakalagay na reduced travel tax certificate para sa bata. Dito kami lagi nagbabayad ng travel tax sa travel tax counter kasi kapag sa online, walang discount yung sa bata. Kasi parang kinoconsider nila as adult yung bata or parang walang child rate, ganyan, hindi ko alam. Tapos may processing fee pa na 100 pesos or 200 ata yun. So sayang din yun, di ba? And tuwing nagbabayad naman kami sa travel tax, wala namang pila, hindi naman kami nahahassle sa pagpunta dito, sa pagpila. Kaya okay lang din kasi ang laki din na matitipid dun sa ano reduced travel tax ng bata. Sa akin, di ba, 50%. Nakatingin ako kay Gray kasi siya yung may dala nung isang maleta. Ayaw niya umupo dito sa stroller. So ang laman nitong stroller namin, yung isang backpack. Dito na kami sa check-in counter ng Cebu Pacific. Ito yung pila. Ayan. Wala naman masyadong tao. Merong priority doon. Pero hindi na kami magpa-priority kasi maikli lang naman. See you later, maleta! Yan na! Diretso na tayo doon sa immigration. And again, bawal na ang video doon. So, see you later. Ayun na, nakalampas na naman kami sa immigration. This time, ang tanong lang sa amin is kung nag-work daw ba sa government, yun lang. Tapos, doon kami pumila sa priority sa... Medyo mahaba yung pila. Oo, mahaba kasi pila doon sa sa regular. Sakita namin doon sa priority, 4 yung counter, tapos 2 line. So, doon na kami pumila. Pero, 1 person at a time pa rin. So, nung una, kami 3 sabay-sabay. Kasi sabi ni Daddy, sabay-sabay na kami. Kasi pag family, akala namin ganon. Or pag priority. Tapos, pinatras si Daddy. Sabi, one companion lang nung minor. Oo. Tapos yun, magkaibang IO kami. So, nagtawag na yung next, dun si Daddy sa kabila. Tapos ayun lang, wala nang ibang tinanong. Sa akin tinanong lang una, kasama mo siya, sir. Oo. Tinuro kayo, tapos tapos sabi na, kaano mo? Sabi ko, wife ko. Tapos, magkatrabaho sa government. Hindi, patok. Yun lang. Nakita ko na agad. Ayun lang. Let's go na. Kung magre-rent pala kayo ng pocket wifi, ayan, dyan yon sa kaliwa, paglabas ng security check. Ayan yung booth ng Klook na 24/7 open. Ayan sila. Pero this time, hindi kami nag-book ng pocket wifi kasi mahaba yung travel period. So, mahal kapag magpa-pocket wifi kami. So, eSIM lang kami ngayon kasi nga, mas mura yung eSIM. So, hopefully, hindi magkaroon ng problem yung eSIM. Tig-isa naman kami ni Daddy ng eSIM. So, sana hindi magka-problem kasi wala kaming backup na internet. 8 o'clock pa yung flight namin, tapos 4:30 pa lang ngayon. Pero dediretso na kami dun sa boarding area. Hanap na kami ng pwesto. Tapos magme-merienda muna kami, mag-i-snacks. Kasi di pa nagme-merienda si Gray. Medyo na yan, moody na, tapos hindi pa siya nagnanap. Kaya
daanin na lang natin sa pagkain, tapos ipag-play area natin. Kasi yung boarding gate namin, doon din malapit sa sa play area nung nag-Taiwan kami. So yun, habang nagpe-play si Gray doon, pahinga tayo. Yes, play area doon malapit. Ayan, nandito na kami sa Travelers Kiddie Lounge. Libre to, wala siyang bayad for kids 1 to 5 years old. Ito yung rules dito sa Kiddie Travelers Lounge. Screenshot nyo na lang or post yung video para mabasa nyo. Hi! Sige. Go! Yay! Yan. Final call for boarding. Final call for boarding for the Kakain na kami ng dinner. 6 p.m. na. Pero kasi pag mamaya pa baka alanganin na. Dito kami kakain sa Tapa King. Ito yung order namin. Tapsilog, tsaka bangsilog. That's it! Gutom pa na ba, Gray? Boarding na kami. Papunta na kami sa boarding gate. Gate 109. Pero kanina, 103 dapat. Nalipat dito sa 109. Buti na lang dito kami malapit nakaupo. I-gate check-in yung stroller namin. Lalagyan siya ng tag. Tapos doon na siya kukunin sa may papasok sa airplane. Thank you. Dala niyo pa po. Apo. Hi! Sasakay na kami sa airplane. Ito na yung pinto, papasok sa airplane. Tapos dito sa right side, may nakaabang na kukuha ng stroller. So, ibibigay natin yung stroller kasi sila na yung mag-check-in yan. Hi! Nandito na kami sa Malaysia. 12:35 tayo nakababa. Sinusundan lang namin yung mga taong kasabay namin. Tsaka yung mga signs. Ayan, may mga sign. Nakalagay immigration, baggage reclaim, arrival hall. Akyat tayo dito sa napakataas na escalator. Kasi doon nakalagay yung immigration, tsaka baggage reclaim. Sira ba? Hindi gumagana, ayan. Hi! Papunta na kami sa immigration. Baka una yung immigration. Check natin. Ito. May arrow ulit dito. Papuntang arrival hall. Ito. Diretso lang. Papunta tayo sa arrival hall. Dito sa may dulo, may elevator. Meron ding hagdan. Dito na tayo sa elevator kasi mayroon tayong dalang maleta. Dito na tayo sa arrival hall. Pwede kayong mag-fill out ng mano-manong arrival card. Pero kami nag-online arrival card na kami. Uy, na pala to, immigration. So, later na lang. Tapos na kami sa immigration, matagal yung pila kasi ewan ko, konti lang yung counters. Tapos kasi, nag-CR pa kasi ako, tapos ang tagal nung, ang haba ng pila sa CR. Tapos pagdating namin, ang dami ng tao doon sa immigration. Pero nung nandun kami sa officer, mabilis na lang, tatlo kami, sabay-sabay na kami doon sa counter. Tapos, tinanong lang kung for holiday ba kami dito. Tapos, picture and then fingerprint. Yun lang. Dito na kami ngayon sa Carousel 9 para i-claim yung baggage namin. Ito na pala, nasa labas na. Ibang na ata to. Ibang airline na. Nandito na yung sa amin. Yung sa stroller lang ang hindi namin alam kung nasaan. Nagtanong si Daddy, tapos dito siya tinuro. May mga baggage dito, pero wala namang stroller. Nagtanong si Daddy dito sa AirAsia pero hindi dyan. Tinuro siya doon sa dulo. Diba mayroon nakalagay dyan, oversized baggage reclaim. Ayan. Dito may mga stroller, may mga bagahe na malalaki. Paglabas ng immigration, meron dito na currency exchange, tapos international na ATM. Meron ding porter service, tapos ito na yung mga carousel. Tapos doon na yung pa-exit. Ayan, meron namang sign na way out.
Ayan, may nakalagay din dito sa monitor yung mga transportation na pwede yung sakyan. Merong KLIA Express sa level 2, airport taxi naman level 1, may meter taxi level 1, free shuttle to KLIA, siguro ano yan, terminal 1, ibang terminal siguro sa level 1. Tapos sa baba, level 1 din, e-hailing, tsaka yung e-hailing ata yan natin mga Grab. Tapos nandun din yung bus station. Ayan, meron ding mga signage dito. May customs check. Ayan, KLIA Express, shuttle bus. Ano pa ba? Ayan, free shuttle bus papuntang Terminal 1. Dito lahat. After dun sa baggage claim, may dadaanan pa kayong customs check, i-x-ray yung mga gamit. Tapos ayun lang, ito na, nasa labas na kami. Ito na yung pinaka-exit, pinaka-arrival hall. May ano na dito, mga cafe, tapos may bilihan ng SIM card, pocket wifi. Mag-activate na kami ng eSIM. Si dati naka-activate na siya kanina, so ako ito mag-activate. I-scan nyo lang yung QR code doon sa Klook Booking. Tapos meron na yung ano, sunod-sunod na yan yung ano to? Instructions. Next lang yan. Meron na akong video niyan sa TikTok kung paano mag-avail and activate ng eSIM. May mga restaurants tsaka ano na din dito, shopping stores. Dinire-diretso lang namin hanggang dito sa dulo. Ito na yung exit ng level 2, pero dito kami sa level 1 sa baba. Baba tayo. Ayan, may nakalagay, Transportation Hub Level 1. Eto, pagbaba namin, may mga nakita na kami ditong mga sign ng Grab, mga poste, nakalagay Grab. Tapos doon sa door 5, nakalagay e-hailing. Baka doon yung pick-up point. Let's see, mag-book na tayo ng Grab. Ito yung Grab app ko. Tapos, ayan, mapapansin nyo, naka-ano na siya, naka-RM na agad. Wala naman akong ginawa. Automatic na siyang madedetect na nasa Malaysia ka. So, ayan o. Ito na nga, level 1, door 5, pick up point. Book na tayo. Punta sa hotel. Ayan, Easy Hotel, KL Central. Level 1, door 5. Choose this pick up. Book. Wala bang ano, promo code? Wala. Okay, book na tayo. Ay, may verification. Ayan na, may verification lang ng hindi na gano. May verification lang na account. Tapos, ayan na, looking for a ride. Dapat na sa ating Grab. Wala pang nag-accept. Nag-ano kami ngayon, nag-decide kami na mag-Grab ngayon para rekta na isang sakay lang papuntang hotel. Kasi meron atang bus, no, B, may option ng bus. Pero hindi kasi namin sure yung daan or tsaka yung oras. Tsaka parang wala kasi kami nakikitang nagbabas ng mga vlogs. Talagang Grab sila since meron namang Grab nga dito sa Malaysia. Sa experience kasi namin doon sa Taiwan, nag-ano kami, diba, nag-bus compared sa nag-taxi or nag-private transfer. Mas mura siya pero mas hassle. Natagalan kami kasi yung oras ng bus, may oras lang. Tapos, from ganito, sasakay pa ng isa. At least ito sa Grab, since may Grab naman dito sa Malaysia, nag-ano na lang kami, nag-decide kami na mag-Grab na lang para diretso na sa hotel. Since oras na, alas 2 na, 2 AM na. Lumabas na kami kasi malapit na yung Grab para makita na namin dito, maabangan na namin. Pala may option ng upgrade Easy Hotel sa Grab. Yeah, Easy Hotel at Kasi KL Central. may mga sasakyan na maliliit. Ito na-book namin maliit. Puti nagkasya. Nilagay sa passenger seat yung mga maleta namin. Tapos sa likod yung stroller. Buti dalawa lang tayo. Oo. Buti nga, kasya kami 3 dito sa likod. Ayan, dilim. Nandito na kami sa hotel namin, Easy Hotel. Bale, late check-in kami kasi nakabook na kami ng isang araw dito. Walang hawak ko. What's that? Binigay sa kanya. Wow, candy. Did you say? May salamin, no? Hi!
side. Andito na kami sa room na tutuloy namin sa Kuala Lumpur. And medyo mababang energy lang tayo ngayon kasi 3 AM na, no? So, magro-room tour na tayo ng mabilisan since maliit lang naman din yung room. So, ito yung pinaka-door. Yung lock niya is yung keycard. Tapos, sa tapat niya, nandito yung lababo. Nakalabas na yung lababo. So, ayan, merong sink. Tapos, may cabinet lang sa baba. And then, merong salamin. Tapos, merong switch dito and merong outlet. Tapos, sa tabi niyan, ito yung CR. Ito yung inidoro. Yan. Tapos, may tissue and may provided na towels. Tapos, dito yung shower. Merong heater. And may provided ng mga toiletries. Tapos, meron namang ito, bidet. Abot ba to? Abot naman ata. Ayan. Maliit lang yung CR pero malinis naman. And merong sleepers. Tapos, ito yung vanity area or workstation area. Merong salamin dyan sa tapat. Tapos, merong table, merong chair, may trash can sa baba. Tapos, merong tray dito. Dito nakalagay yung toothbrush and toothpaste. May 2 water, may mug, and may mga coffee. Creamer, sugar. Yan. Tapos, sa tabi, merong TV, and then merong sabitan, may hangeran. Tapos, may may mga hanger. Tapos, eto na yung kama, and eto yung side table. Tapos, dito nakalagay yung ref sa baba. Yan. May drawer. Wala namang laman yung drawer. Tapos, dito sa side, merong bintana. Yung view is, yung gilid ata to ng yung train, yung packet sa train. Ayan. Nabook namin tong room namin sa AC Hotel sa Klook for I think mga 1.5 per night. Kung naghanap kayo ng budget accommodation dito sa Malaysia, pwede nyo itong i-consider kasi maganda yung location niya. Katabi lang niya mismo yung train station. Tapos may convenience store sa baba. Tapos along the highway lang siya. Very okay yung location niya. Tapos for the price, very decent naman yung size ng room. Maliit siya pero hindi naman super siksikan, gano'n na liit. Tapos malinis naman yung room, in fairness naman. Tapos mababait yung yung nando sa reception, yung nag-assist sa amin. Ayun lang muna, wala na kaming energy kasi ang tulog namin is doon lang sa airplane. Si Gray nagising nung pagdating, bago pa kami mag-landing, nagising siya. Ako naman, saglit lang din yung tulog ko, parang mga 2 hours lang ata. Si Daddy, hindi ka ba natulog? Hindi ka natulog, no? Si Daddy hindi natulog, nanood lang siya ng Netflix. So, yun, papahinga muna kami, freshen up, tapos pahinga matulog muna, and then late na tayo magigising. Mga siguro kahit 10, 11 na tayo magising kasi ang agenda lang naman namin mamaya is Batu Caves. So, ayun lang muna. Follow nyo kami sa Facebook, Instagram, and TikTok. Tapos, subscribe na rin kayo dito sa YouTube channel namin. Salamat! Bye-bye!